Ngayong pong umaga, ang last message ko noong April, natatandaan niyo po ba yung last message natin noong April? Kasi monthly talaga tayo nagsasalita, nagsashare ng message. Ang akin pong last message noong April ay tungkol sa Passover feast. Tungkol sa Passover feast. Ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Natatandaan niyo po ba noong idinaraos ng Panginoong Hesus ang hapunang Pampaskwa, nakasama ang kanyang mga alagad, ay sinabi niya ang ilang mga bagay. Una, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumating ang kaharian ng Diyos sa Lucas. Hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Natatandaan niyo ba yung mga salitang yon na akin pong ibinahagi sa inyo na sa gabing iyon ng Pasko ay ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang darating na kaharian ng Diyos, yung kingdom of God sa kanyang mga alagad. Di ba? Kasi sabi niya, hindi na ako muling iinom ng katas ng ubas na ito hanggat hindi magaganap ito sa kaharian ng Diyos. Hindi na ako kakain ng tinapay na ito hanggat ito'y magaganap sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, dun po sa kanyang pagdiriwang ng Pasko, ng gabing iyon ay ipinaalala, ipinakita, ibinahagi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ay merong kingdom of God na darating na siyang inihintay at hihintayin nila maging sa panahon natin ngayon. Ayon po sa yung kingdom of God o kingdom of heaven, magkaano po yan? Kingdom of God, kingdom of heaven. Meron pa sinabi ang ating Panginoong Jesucristo ano ba sabi dun sa nakapako sa krus? Paradise. Na kung saan ay ang definition, ang simpleng definition nitong kingdom of God is the ruler or reign God. Yun lang ang niya, definition. Is the ruler or reign of God. Kung papag-aaralan natin ang sakop ng pamamahala ng kaharian ng Diyos, ay makikita natin sa maraming mga talata sa banal na kasulatan ang sakop ng paghahari ng pamamahala ng kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga linikha, sa lahat ng dako. Pinamamahala niya ang buong daigdig. Siya'y nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikha niya siya'y naghaharing walang hanggan. Ang paghahari ng Diyos ay walang hanggan, hindi ito magbabago. Sabi nga dun sa na Bible na aking binabasa, your kingship is on everlasting kingship. Your reign continue through all generation. So, ibig sabihin, ang pamamahala ng Diyos sa kanyang sanlilikha ay hindi nagbabago from generation to generation. Ang lahat ng tao, ang sabi nga, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ang Diyos ay naghahari sa kanyang kaharian. Bilang hari ng kanyang kaharian, bilang hari ng kaharian, alam mo ba, nagtakda ang Diyos ng mga kautusan na dapat sundin at ipairal sa kanyang kaharian, sa kingdom. Nagtakda siya ng mga kautusan. Mula sa panahon ni Moses ay ibinahayag niya, ibinahagi niya, ibinigay niya sa kanila ang tinatawag na kautusan. Yung Torah na sinasabi ng banal na kasulatan. Na mula pa doon sa sila ay nasa wilderness, meron silang mga kautusan, meron silang mga panuntunan na kanilang sinusunod ang mga Israelita doon sa wilderness.
hanggang sa sila ay makarating doon sa tinatawag na promised land o doon sa Kanaan, ay na kanilang sasakupin, ay meron pa rin mga kautusan ang Diyos sa kanila bilang isang hari na sumasakop sa kanila. Kahit nang sila ay nanirahan sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos, sa Kanaan ay merong mga kautusan, merong mga alituntunin na dapat sundin sa kanyang kaharian. Babasahin natin ang Matthew chapter 5. Ito ay tinatawag na yung Sermon on the Mount, na sinasabi ng isang komentaryo dun sa sinasabing Sermon on the Mount, dun sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. The Sermon on the Mount is in effect King Jesus' inaugural address explaining what he expects of the members of his kingdom. Yun ang yung Mount yung mga Sermon on the Mount ay ito isang pag-inaasahan na sinusunod ng mga member ng kingdom. Sabi nga ni Craig Keener, beatitude, yung mga sinesermon ni Jethro tuwing siya ang nagsasalita, yung mga beatitude natapos na dyan dun sa chapter 5, nasa chapter 6 na siya, ay sabi niya, beatitude clearly with the ethics of the kingdom, expectant lifestyle that characterize the people of the kingdom. May mga kautusan, no? May mga kautusan na itinuturo, na ipinatutupad ng Diyos sa kanyang kaharian. Nagtakda ang kaharian ng mga kautusan na dapat sundin ng lahat ng mga nasasakupan nito. Paano nga naman kung walang mga kautusan, kung ang isang kaharian ay walang sinasakop na kautusan, di ba? At hindi lamang siya nagtakda ng mga kautusan, kundi nagtatag din naman siya ang kaharian ng mga pamamahala. Nagtakda siya ang kaharian ng mga pamamahala, yung mga patakaran. Doon sa Exodo, makikita rin natin yung sa chapter 18, isang halimbawa ng pagtatakda ng mga pamamahala ang Diyos sa kanila. Itinakda niya di ba, si Moses ng panahon na siya ay namamahala sa mga Israelita doon sa wilderness ay meron mga ipinayo sa kanya si Jethro kung paano siya mamamahala. At isa rin maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan katulad dun sa Romans chapter 13, verse 1 hanggang sa verse 7, kung inyong babasahin, ang sabi doon, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamamahala sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang umiiral ay itinakda ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamamahala ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban sa pamahalaan. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagtakda ng mga tagapamahala, tagapangasiwa. Sabi nga, hindi lamang yun, kundi nagtatag din siya ng mga kaharian o mga hari, mga pinuno to administer His kingdom. Sa aking sermon noong mga nakaraan ay binahagi natin yung God's justice among leaders of nations, di ba? Na ang Diyos ang siyang nagbigay ng mga pamamahala sa pamamagitan nila Nabucodonosor at iba pang mga hari sa panahon ng Lumang Tipan at maging sa panahon natin ngayon na siya ang naglalagay ng mga tagapamahala sa kaharian upang ipatupad, i-administer sa kingdom na ating pong pinag-aaralan. Maging dun sa Awit, chapter 8, ang sabi diyan, ang mga tao upang, ang tao upang iyong alalahanin at ano nga siya na sukat mong kalingain, nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahalaan mo siya, pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, nakikita, malakit, maliit, mga tupa, baka, hayop na babangis, at lahat ng ibon na nasa impapawid at maging isda
sa ilalim ng tubig. May tagapamahala, no? May tagapamahala na itinalaga ang Diyos. May mga hari siyang itinalaga sa kanyang kaharian. Meron siyang inilagay na mamamasiwa kung paano nila pamamahalaan, pangangasiwaan ang kaharian. Ang problema, nasa state of universal rebellion ang kaharian. Biruin yun. Nasa state of universal rebellion ang kaharian. Maliwanag yung sinasabi ni Juan doon sa chapter 5 ng 1 John 5:9. Ang sabi niyan, alam natin tayong mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Tingnan niyo yan, no? Rebellion. Sabi nga doon, ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At mas maliwanag na sinasabi niya po ng isang talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo upang malaman natin, upang maunawaan natin na ang kaharian ay nasa ilalim ng state of rebellion ay doon sa Matthew chapter 21 verse 33 hanggang verse 42, makikita natin doon ang isang katunayan ng pagpapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa ganitong suliranin ng kaharian. Ang sabi, doon sa chapter 21 ng Mateo, verse 33, makikita natin doon, doon sa verse 34, ang sabi niya, nang dumating ang panahon ng pista, basahin ko na po yung buong niya, buong para makita natin. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya, gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang mataas na bantayan, pagkatapos kanyang iniwan sa kanyang mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa isang lupain nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin ang sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Bunugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama. Sa verse 37, ang sabi, sa kahuli-hulihay pinapuntan niya ang kanyang anak na lalaki, igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasarili ang kanyang pamana, mapasa atin ang kanyang pamana. Ito isang pagre-rebelde, no? Kung titingnan natin na ang sinasabi ng mga talata na ang ating Panginoong Jesucristo na tinuturo niya yan. Sinasabi niya rin yung kalagayan ng kaharian na siya ang pinagkatiwalaan ng pamamahala, subalit hindi ito ginawa. Kaya nga, maging sa mga Israelita sa panahon ni Isaiah, dun sa Isaiah chapter 1, verse 2 and 4, sabi niya, makinig kayo, kalangitan, pati ikaw, kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsalita. Ako'y nagkaanak, inalagaan sila at pinalaki, ngunit naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang mga nag-aalaga sa kanya, ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil mo si Yahweh, dinusta mo ang banal ng Israel at siya iyong tinalikuran. Ganun din ang sabi doon sa Isaiah, doon sa no?
doon sa John 1:11 na parito siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Nasa ilalim ng state of universal rebellion ng kaharian. Kung titingnan natin, yung mga pinagkatiwalaan ay naging abusado. Nangasiwa sa kanilang kaharian, na nilinlang nila ang kanilang mga nasasakupan. Katulad na lamang ng parables ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga kasama na kung saan sila ay naging malupit doon sa mga naging isinugo sa kanila upang tumanggap ng kita ng kanilang bukirin. Sa kanila itong pinagpapatay at pinagbabato. At ang makita natin yung isang pinakamahalagang isinugo ng may-ari ng ubasan ay ang kanyang anak at ang isip niya, igagalang nila ito. Subalit na makita ng mga kasama na itong anak na ito ang siyang magmamana ng bukirin, nag-usap-usap sila at kinila itong sinunggaban at pinatay upang mapasa kanila ang kaharian. Hindi nila sinunod ang mga kautusan ng kaharian. Binalita pa nga nila ang mga kautusan. Laganap ang mga pagpatay, paglilinglang at pang-aabuso. Tinalikuran nila ang hari ng kaharian. Nasa state of rebellion, no? Kumbaga ang ng kaharian. Pero meron din naman tinatawag na i-assert ng Diyos ang kanyang rule bilang nagahari sa kanyang kaharian. Isang din talinghaga dun sa chapter 13 ng Mateo, ang talinghaga tungkol sa mga damo at sa triguan ay mababasa natin sa chapter 13 na sinasabi doon ng kanyang mga kasama doon sa triguan. Sabi niya, nagtanim tayo ng mabuting binhi. Bakit po, sabi niya, Panginoon, merong tumubong mga damo mga damo doon sa pansirang damo doon sa triguan. Sabi ng Panginoon, sabi niya, kaaway yan yung nagsabog ng masamang damo diyan sa triguan, sabi niya. Gusto niyo po ba na ito ay atin ang tanggalin yung mga pansirang damo? Ang sabi ng Panginoon, wag. Hintayin ninyo ang takdang panahon na ang pansirang damo at ang triguan ay sabay na aalisin. Yung pansirang damo ay tatapon sa apoy at yung triguan naman ay ilalagay sa bangan. Mga kapatid, ito'y isang ilustrasyon, ito'y isang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang paghahari ay magpakailan-kailan pa man. Ang kanyang paghahari ay kanya itong gagampanan at gagawin sa kanyang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Upang ang kanyang paghahari ay mahayag, hindi lamang sa ating panahon, ito'y mahahayag sa kanyang muling pagparito ang ating Panginoong Jesucristo bilang hari, bilang Panginoon na maghahari kailan-kailan pa man at ang iyong mga kasama na gumanap ng tungkuling hindi na ayon sa kanilang mga tungkulin at pamamahala ay hahatulan sila ayon sa kanilang ginawa, mabuti man o masama. Nasa state of rebellion nga ang kaharian, pero gagawin ng Diyos ang kanyang pagiging makapangyarihan sa kanyang pagparitong muli ng ating Panginoong Jesucristo upang hatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin na ngayong umaga ay patuloy kang nagpapakahayag at magpakahayag sa aming pong buhay. Ang iyong mga salita ay patuloy na mangusap sa aming mga puso. Dakilang Diyos at aming Ama,
ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya. Patuloy kami mga hawakan sa iyong mga salita sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoong Hesus. Amen.